Breaking news mga kutsero, fresh na fresh. Habang nandirito ang 2,461 sa YouTube at 319 sa Facebook. Ang balita, Senator Amy nilampaso ni Baste Duterte. Woot woot. Sen Amy, ano na? Matapos mong ipagtanggol ang Baste Duterte, matapos mong ipagtanggol ang Sara Duterte, matapos mong ipagtanggol ang Rodrigo Duterte, anong ginawa sa'yo nung Baste? Pakita ko na dito habang habang buhay pa kasi baka mamaya bukas makalawa, wala na tong post na to. Biglang mawala. Sabihin, hoy, bakit mo naman pinost yan, tol? Siya na nga lang kakampi natin. Binalahura mo pa. Ay, naka. Drama-drama ka pa daw. Madam Amy, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Drama-drama ka daw, oh. Kailan pinosto? Ito, for reference for reference para alam natin lahat. Baaburain eh. Saturday, February 3, 2024, 11:15 PM. Bago tayo mag-umpisa ng live stream, guys. Punta-punta ka pang Davao, Linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Humingi ako ng tawad dahil naawa ako sa'yo. Wow, kawawa ka daw, oh. Kawawa ka daw, Sen. Hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Ito, hindi ko naiintindihan, guys. Kaya hindi ako makaano. Paki-translate nga, guys. Bisaya kasi. Pasensya na, hindi ako marunong mag-Bisaya. As usual, tayo muna ay magsa-shoutout sa kaibigan nating Zedway. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit ang Sendwave. Gagawin nyo lang, i-download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details ni John, at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayo promo code na Coach Jared, ay pwede pa kayo makakuha ng karagdagang $20 free credit. Ayan, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Tigilan mo ako sa paggamit mo sa pang-jamming nyo. Pinalampas na kita dati pero maingay ka pa rin. Yun pala yun. Nilagay ko dyan sa ilalim yung translation. Ay, ba't ko tinanggal? Bobo! Ang bobo ko dun Ayan. Nilagay ko dyan sa ilalim yung actual translation. See? Ito yung sinasabi ko, mga kochero, na ang pamilyang Pilipino, walang ibang dapat kinakampihan kundi pamilya nila. Saan ka ngayon pupulutin, Sen Amy? Malamang sa malamang kakausapin ni Sen Amy si VP Sara tungkol dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ko alam kung buburahin niya ni Baste, pero kung buburahin niya, di bahala siya sa buhay niya. Hindi rin naman sinabi ni Senator Amy na humingi ng tawad si Baste sa kanya dahil doon sa mga sinabi niya sa kapatid niya. Humingi ng tawad daw si Baste at naiintindihan daw niya. Yun lang yung sinabi niya. Wala namang sinabi na tungkol sa ganyan. But anyway, going back. Humingi ako ng tawad dahil naawa ako sa iyo. O siguro nga dahil sa isip siguro ni Baste nagsalita siya ng ganun tapos nandun nga naman yung kapatid. So, sorry na if ever na-offend kita. Parang ganun yung dating. Malamang ganun yung iniisip ni Baste. Kaya naawa. Ito. Ito medyo mas mahaba. Ito kay Dennis Asis. Tigilan mo ko sa paggamit mo sa akin sa mga jamming nyo. Pinalampas na kita minsan pero maingay ka pa rin. It is what it is.
Pero most probably, ang mangyayari diyan, kakausapin ni Sarah si Baste, tapos lalabas silang magkasama sa isang event, tapos magyayakapan sila, magbabatian, beso-beso, plastikan, etc. etc. Picture-picture, kunyari interviewin si Baste, interviewin si Senator Amy, tapos kunyari magkaayos na, ganun. Ang weird lang, no? Pero, ewan ko lang kung bakit may ganito. Hindi ko lang alam, Senator Amy, kung if you decide not to take that road, I think you're stuck with the Dutertes, Senator Amy. You're stuck with them. You cannot go back. You cannot go back. Sabi mo, through thick and thin eh. Di ba? You cannot go back. Kasi sinabi, ang dami mo na kasing sinabi, Senator Amy. Ang dami mong statement. Through thick and thin, I'll stick with the Dutertes. Oh, di ba? May ganun eh. So, I don't know. Hindi ko alam kung hindi ko alam kung paanong solusyon ang paanong damage control. Ang naiisip ko lang na damage control dito yung magbeso-beso silang dalawa ni Baste. Yun lang nakikita kong damage control dito. Wala nang iba. Kasi kapag bumalik siya ngayon sa pamilya niya, ang iisipin ng mga tao, yun lang pala eh. Kaya ka pala bumalik, convenience lang eh. Kasi sinuka ka na ng mga Duterte. Mas pangit yun. Mas pangit yun. Mas pangit yun. Yung babalik ka sa kay bigla kang susuporta kay PBBM dahil ginanyan ka. Mas pangit yun. Mas pangit yun. So, pero ang weird din kasi ang tagal. Tagal ng react. So, hindi ko alam kung anong meron. 'Di ba? Hindi natin alam kung ano meron. Tagal eh. Kailan ba naglabas ng statement si Senator Amy? Monday or Tuesday? Tapos Saturday na. Saturday na naglabas ng statement, 'di ba? Parang weird naman nun. Walang rhyme or reason, 'di ba? And besides, hindi naman hindi naman siya susuportahan ng mga DDS. The DDS will never support her. Bakit? The fact na kapatid lang siya ni PBBM, they won't support her. Yun lang yun. The DDS will never support her. Ang susuportahan ng mga DDS si Duterte. Yun, sure yun. Wala nang iba. Sila lang. And, yun. Ang hirap. Hindi natin alam kung paanong, ang hirap ng damage control nito. Ang damage control nito would be, una, mag-uusap sila ng private, tapos, sa isang event, lalabas sila na kunyari, nagkaisa sila, whatever, etc. etc. Tapos, ano ba? Ayun. Ganun lang. Wala na siyang ibang way out dito. That's it. She'll continue to be or titiisin niya yan. Titiisin niya yan. For the alliance. But she will look really, really, really pathetic. She will look pathetic. As in, Marcos ka, titiisin mong ginaganyan-ganyan ka. Kailan lang naman lumutang yung mga Duterte na yan? Diba? Well, it is what it is. Baka nga sinabihan pa yan ng tatay niya.
Baka napag-uusapan nila yan ng tatay niya, ng mga kapatid niya, kapag wala si Amy. Baka ganyan talaga ang pananaw nila kay Senator Amy. Oh. Tapos, ano pa siya, parang, ngayon, wala, laglag ka. Or pwede rin, conspiracy theorist mindset. Kung medyo conspiracy theory ako at may topak ako sa utak, iisipin ko, hindi, palabas lang to para hindi ma-link si Senator Amy sa amin. Baka kailangan lang ni Senator Amy na kasi nakiusap sa amin si Senator Amy na wag kaming masyadong dumikit sa kanya kasi nasisira siya or something. Kung conspiracy theorist ako. Kaso, I don't think, well, political strategy, pwede. Di ba? Para ma-preserve ni Senator Amy yung veneer of neutrality, quote-unquote. Di ba? Illusion of neutrality. Pwedeng ganun. Pero, tingnan natin. But right now, as it stands, base dito, alam nyo, feeling ko, ito yung mga pinag-uusapan nila. Kung totoo to kung totoong ito talaga yung pananaw ni Baste kay Senator Amy. Ito na yung pinag-uusapan nila behind closed doors. Yan na yun. Yan na yung pinag-uusapan nila. Halimbawa, pag magkakasama silang pamilya, sila lang, wala si Amy. Baka yan ang iniisip nila na, si ano ba naman yan si Manang Amy? Bakit naman nagsasalita pa ng mga ganyan-ganyan? Diba? If this is authentic and genuine, matagal na nilang iniisip yan. Si Bastille lang ang naglabas. Di natin alam kung ano yung circumstances, kung bakit bigla niya nilabas yan. Pero, ewan ko. That's what you get. That's what you get when you let your heart win. Ay, nako. Iniwan mo kasi pamilya mo, Senator Amy. Sayang. Hindi ko lang alam. Ay, sorry. Now, wala na. Ano ba? Now, wala. There's no going back. Saan ka babalik, Sen Amy? Kanino ka babalik? Sa kapatid mo na palagi mong binabash na hindi mo man lang kinontra nung tinatawag ng mga tao na drug addict siya? O pagpapatuloy mo pa rin yung panliligaw mo dyan sa mga Duterte na kahit anong pambabalahura gawin sa'yo, tatanggapin mo lang. Ikaw bahala. It's your choice. It's your choice, madam. It's your choice. O baka ang ending, maging independent na lang din siya. Paka-independent na lang siya. Diba? Ayun ang ending niya. Yun lang. Sorry. Gaganti yan, papaimbestiga ng 51 billion. O baka sabihin nila, ay hindi, nahack lang yung cellphone ko. Diyos ko. It's hard. Mahirap. Mahirap pala talagang tong mga ni Digong. Yun. Di ba nagbabayad ka ng utang na loob? Yun ang lagi niyang dahilan eh. Yun ang lagi niyang dahilan. Na nagbabayad daw siya ng utang na loob sa pagpapalibing kay Apo Lakay. Kay Digong. Tapos, bayad kang utang na loob, tapos, payag ka na ganyan-ganyanin ka? Ikaw na bahala.
Tanda na siya. Alam na niya gagawin niya. Bahala sila sa buhay nila. Worst case scenario, talo si Amy sa 2025 as senator. Now it's highly likely. Before hindi. Pero ngayon, mataas ang possibility na matalo si Senator Amy. Ngayon, oo. Dati walang ganyan. Ngayon, medyo posible na yan. So, Sen Amy, baka naman gusto mong medyo magising-gising na ng bahagya. Kahit konti lang. Ginagamit lang kasi siya ng mga actually baliktad. Akala ng mga DDS, ginagamit niya si Digong. It's not the case. Ang totoo niyan, sila ang gumagamit kay Senator Amy. Kasi, si Senator Amy, siya yung pambala niya kay BBBM . Ito. Pulburon video nang galing daw kay Senator Amy. Yung text na kumalat, na ikinalat ni Dr. Badoy, message daw yun ni Senator Amy sa isang GC na binura agad. Diba? Siya yung laging siya yung front. Kasi kapag naglabas sila ng chismis at palalabasin nila na galing kay Senator Amy, mukhang may kredibilidad. Kasi nga naman kapatid. Diba? Nung hindi nagsalita si Senator Amy habang binabalahura ni Digong yung kanyang kapatid tungkol sa drugs, anong inisip nila? Anong sinasabi nila? Ay, yung kapatid nga hindi kumukontra doon sa issue ng drugs . Baka totoo yan. See? Ano lang yun? Nakakapaso ba Sen Amy? Mas nakakapaso ba Sen Amy? Tapos ngayon, sinabihan ka na maingay. Nag-iingay ka na nga on their behalf. Nakakatawa dun . Yun yung nakakatawa dun. Nag-iingay si Senator Amy para ipagtanggol ang mga Duterte. Tapos all of a sudden, biglang sinabi, wag mo kaming gamitin sa drama mo. Wag mo kaming gamitin sa drama mo. Diba? Paso is real. Paso is real. So, good luck. Hintayin natin response si Senator Amy. Again, this is breaking news . Pero abangan natin yung response niya. Malay natin sabihin niya, naiintindihan ko si Baste. I understand kasi bugso ng damdamin . Naiintindihan ko sila mga Duterte, mahal ko sila. Ganun. Diyos ko. Sabihin lang niya, ano masasabi mo sa post sa'yo ni Baste Duterte? Oo nga, nakakaloka. Ay, kinote na ni Fitzgerald, nakakaloka. Oo nga, nakakaloka. Gano'n. Anyway. Ay, nako. Sen Amy. Know who your real allies are. Know who your real allies are. Marami namang marami namang loyal sa kanya before. Kaso, inuna niya yung Duterte. Kaya yan. Ito na yung teen. Diba? True thick and thin daw. Ito na yung teen. Tingnan natin kung paano siya magre-react. Kaloka! Ay, nako. Pwede ba natin sabihin na we told you so? Diba? Yung mga loyalista.
Yung mga loyalista dyan, I guess this is your moment. Moment nyo to na sabihin na, Sen Aimee, we told you so. So ngayon, well, alam niyo mga loyalist, malalambot ang puso niyan sa mga Marcoses eh. Pero tingnan natin kung e-epekto ngayon. Tingnan natin. So yan. Now you know. Hashtag nakakaloka. Sa I am Jonix, tama nga kami. Tama nga kami. Hindi nyo na makakamping ka na. Nakakaloka. Anyway. So there. Good luck na lang, no? Sen Aimee, no? Punta ngayon tayo sa pangalawa nating topic. Magpapangalawang topic pa ba tayo? Mag-aalas 2 na. Parang sulit na yung topics natin today. Nakakaloka. Word of the night. Word of the night. Nakakaloka. Word of the night. Nakakaloka. Hashtag nakakaloka. Pag sinare nyo tong video na to, lagay nyo hashtag nakakaloka. Ayan. So hanggang dito lang po muna tayo for today mga kutsero. Maraming po salamat sa 2,000 plus na nanonood sa atin. Grabe talaga kayo. Ibang level talaga kayo ng support. Grabe. Grabe kay John. At maraming salamat nga dyan, ha? At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. And God bless you. See you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?